Binanata ni retired Ombudsman Samuel Martires ang bagong ombudsman na si Boyeng Remulla, matapos nitong maglabas ng mga pahayag sa ilang press conference kaugnay ng issue sa 2019 reversal ng kaso ni Senador Joel Villanueva. Ayon kay Martires, dapat ay ituon ni Remulla ang oras sa trabaho at hindi sa pagpapaliwanag sa media, lalo't malinaw umano sa mga record na naibasura na ang kaso ni Villanueva noong 2019 sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dagdag pa ni Martires, ang issue sa reversal ay tila panlilihis lamang sa mas mabibigat na problemang dapat pagtuunan ng pansin ng ombudsman, gaya ng mga ghost projects at flood control anomalies na patuloy na inuungkat ng publiko. Bago ito, naging mainit na rin ang palitan ng pahayag ng dalawang ombudsman matapos igiit ni Remulla na tila secret decision ang naging aksyon ni Martires sa kaso ni Villanueva, isang bagay na mariing itinanggi ng dating ombudsman. Mukhang kengko yan nangyari na naman. Opo nga eh. Ombudsman Boyeng Remulla. Yung nakakalungkot di ba? Opo. Mahilig pala siya sa sex bomb dancers. Oo. Laban bawi. Ayan. Di ba? Eto teka. Sige po. Ipag-aralan natin kung bakit kengkoy. Itong ginawa niya na noong makalawa ay sinabi niya, uy! Yan palang si Senator Villanueva na tinatarget nitong administrasyon na ito. Dahil hindi nila kakampi, di ba? Sinabit dun sa flood control. Pinrease agad yung mga accounts, dali-dali. Samantalang yung accounts naman ng ibang nabanggit. Ang daming nabanggit. Yung accounts lang ni Estrada, ni Jinggoy Estrada at ni Villanueva ang pinrease, di ba? Oo. Ang daming nabanggit na congressman, kasama si Saldico, kasama si Martin Romualdez. Ewan ko kung na-freeze na yung assets ni Romualdez, di ba? Parang takot yata sila kay Romualdez eh. Anyway, sabi niya, uy, noon nga pala, sabi ni Boying. Opo. Total, tawagin naman natin Boying. Total, yun naman ang tawag sa kanya ng media. Sabi niya, uy, meron nga palang dismissal order si Joel Villanueva. Dapat ipatupad. Okay, for context, hindi ko dinidepensahan si Joel Villanueva. In fact, mga kasama, ako ang isa, and this is on record, na sumisigaw noon na dapat ipatupad yang order na yan ng ombudsman kasi noong nagkaroon ng dismissal si Joel Villanueva na iginawad ng ombudsman dahil sa mga ginawa niya nung siya ay pinuno pa ng TESDA, di ba? TESDA pa, hindi pa bilang senador. Right after TESDA, kaya nga di ba nung lumaban siya ng senador, ang kanyang alias ay TESDAman. Di ba? Nanalo na siya ng senador. Pinapatupad ng dismissal. Sabi na Senate President, hindi ko ako sigurado hindi ko pa nare-research. Wala akong time kasi. Medyo naging busy ako. Kung hindi ako nagkakamali, si Tito Soto rin ang Senate President noon. Yeah. Sabi niya, hindi namin pwedeng ipatupad yan. Bakit? Sapagkat ang Senado lamang, under the Constitution, ang sole judge ng qualifications ng kanyang miyembro. May ini-invoke siyang gano'n. At tama naman, that was the time nung may backbone pa si Tito Soto. Na hindi pa siya sunod-sunuran sa speaker at hindi sa sunod-sunuran sa Malacanang. There was a time may backbone yung mama Kaya lang, habang tumanda yata, di ba, pagka nagka-osteoporosis, medyo nag-disintegrate yung backbone. Medyo humina yung kanyang buto. Buto! Kaya hindi ka ganun tanangga, di ba? Minsan, may mga tao, hindi naman lahat kasi. Marami akong alam, katulad ni Mayor Lim. May edad na, 70 plus na, matikas pa. May mga tao talaga habang tumatanda, lumalambot yung buto. Buto. Oo. So, hindi na patupad. Naisip bigla, nung naupo siya bilang ombudsman, naisip ni Pogi, ni Boying. Pogi naman talaga yan. Teka muna, hindi ba may dismissal to? Susulat ako sa Senado. Ipapatupad ko. Okay, di ginagawa niya yung sulat. Siguro may nagsabi sa kanya, kumatok. Ito yung nangyari Opo. May kumatok sa opisina niya. Ganyan, sabi ni Boying. Pasok. Yan, di ba? Oo. Sir, ano?
Di ba ganun siya? Sir, yung pinapagawa niyong letter para i-dismiss, tanggalin sa pwesto si Joel Villanueva dahil may kaso sa ombudsman, may dismissal order ng ombudsman. Hindi na po natin pwedeng gawin. Bakit? Sir, dismiss na pala yung kaso. Oh. Itong sabi ni Boyong, okay, di na mahiya siya. Hindi, sabi niya, sikreto na lang natin. Hindi, Ay, di pa yun? hindi niya sinabing sikreto. Ganito ang nangyari. Okay. Hinarap niya ulit sa media, uy! Meron na palang dismissal. Di pahiya siya eh. Isang ang kwek dyan. Yan, para kay Boying. Kwek. Yung kwek. Ayan. Yun ang nangyari kay Boying. Kwek moment yon. Naku, dismiss na. Nasabi ko na, pati dismiss ko, teka, hanap tayo ng palusot. Eto, humarap siya sa media, binabawi ko na, dismiss na pala. Hindi ko alam na dismissed. Secret, dinismiss nung dating ombudsman. Oh. Anong secret? Dinismiss nung bagong ombudsman. Sino bang ombudsman ngayon? Siya. Sino bang may hawak ng lahat ng records ng Office of the Ombudsman ngayon? Siya pa rin. Ba't hindi niya alam? Hindi niya tinignan. Ayun. Hindi man lang niya inutos. Hoy! Hoy! Tignan mo nga itong records ni Joel Villanueva. Ano ba to? Alam ko may dismissal to eh. Di sinagot siya ng mga taong matagal na roon. Yan ang nangyayari talaga kung hindi karapat-dapat ng ombudsman at binraso lang. Wala siyang pakialam na gawin ang maayos ang trabaho niya kasi ang gagawin lang niya, yung mission niya. Opo. Kasi yan, ang talagang deal dyan, babrasuhin ko yung pag-appoint mo by hook or by crook kahit bumaliktad. Mawasak ang institusyon. Malabag, hindi lang bend the law, break the law. I-appoint kita dyan, basta tirahin mo yung mga kalaban natin. Yes, sir! Yan ang mission talaga dyan eh. Obvious naman eh, huwag na tayo maggaguhan dito. Totoo. Yung iba, dinidepensa pa eh. May mga ibang komentarista, ubod pa ng depensa kay Remulla eh. Wala na tuloy nakikinig sa kanila. Wala akong pinatatamaan dito. Anyway, sabi niya, secret, you have custody and full access to the entire records of the ombudsman. Ikaw ang ombudsman. Ang tagal na rin, 2 weeks na ba? Yes. Hindi mo alam na na-dismiss. Bago isisisihin mo yung dating ombudsman, Boss Boying. Kaya hindi po nag-a-appoint ng politiko sa Office of the Ombudsman para hindi politicized yung office. Anong ibig kong sabihin? Hindi po trabaho ng ombudsman na maging popular o magpapogi o mag-disseminate ng information. Ang trabaho lang po niyan ay magtrabaho laban sa graft and corruption. Pag may na-dismiss, i-dismiss. Pag may na-file, ipa-file. Usually kasi, pag nadi-dismiss, dismiss. Kung walang makapick up ng media, wala. Opo. Ngayon lang naman kasi ako nakakita ng ombudsman, araw-araw gusto yung mukha niya nasa media eh. Kasi politiko, kaya nga hindi dapat politiko dyan. Si Martires naman, justice yan ng Korte Suprema. Naging justice yan ng Sandigang Bayan. Yes. Ibig sabihin, meron siyang judicial temperament. Ano ang judicial temperament? Hindi po mahilig sa publicity ang mga huwes. Ayaw po ng mga judges ng publicity. Opo. Kasi nai-impluwensyahan yung kanilang desisyon ng public opinion na hindi dapat. Kasi kung ikaw ay politiko, kailangan mong magpapogi. Kahit hindi ka pogi. Hindi ko sinasabing hindi pogi si Boying ha. Pogi. Kaya nga tawag natin si Pogi eh. Di ba? Opo. Yun ang kaibahan. Ang mga judges, hindi kailangan magpapogi. They just have to do what is in accordance with law. Kaya nga po, may security of tenure ang mga huwes. Hindi yan hinahalal ng bayan, kaya nga hindi kailangan magpapogi. Hindi rin yan pwedeng tanggalin sa pwesto unless may wrong ginawang kasalanang matindi. Walang fixed term yan. Hanggang age 70 yan. Anong reason? Para nga hindi ma-impluensyahan. Yan ang temperament ni dating ombudsman at dating Associate Justice of the Supreme Court and Associate Justice of the Sandigang Bayan na si Samuel Martires. Dinismiss. Ano nga magpa-press con siya? Dinismiss ko to. Dinismiss ko to. Pinail ko to. Ikaw lang naman, Boying, ang mahilig yan dahil politiko ka eh. Nasa kaibuturan na ng iyong puso na gusto mo ng publicity. Hindi
natin masisisi yan, ha? Ibang physiognomy ng politiko. Gusto niyan laging preening, ha? In front of the cameras. Pakyut lagi sa camera yan. Yan ang ugali mo. Oh, pero hindi trabaho ng ombudsman talaga na magpakyut sa media. Opo. Kung na-dismiss yan, trabaho ng media na tignan kung ano nangyari. Oh, si Joel Villanueva, hindi na rin niya nilabas. Prerogative na rin naman niya yon na na-dismiss na. Oh, wala namang problema. Oh, hindi kung ayaw kong i-publicize, hindi ko ipapublicize. Hindi ba, lahat ba nang nangyayari sa buhay ko, kailangan ko i-publicize kahit pa politician ako? Hindi po. Kaya nga may media. Oh. Kung hindi mo alam, hindi po kasalanan ng dating ombudsman. Ikaw ang may duty na tingnan yung mga records bago ka magdadaldal. O katulad ng Pharmally, sinabi niya, uy, dapat ito i-reopen yung Pharmally. Baka makalimutan. Anong makalimutan nasa court na nga? Oh, di ba? Oh, Hindi niya alam yun. Di ba nag-tweet ako, sabi ko, hindi na naman pinag-aralan ni Pogi. Oo. Yung mga bagay-bagay. O bago, lulusot siya, sasabihin niya, hindi. I-withdraw namin. Di i-withdraw mo, pero for you to say na nakalimutan, hindi po nakalimutan. Nasa korte na. Pag nasa korte na yan, lilitisi na yan.